Ay, magandang hapon na mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman tayo ha mga friend ha. Ay, nako. Ex-President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo at iba pa, nirekomenda ng kampanya ng reklamo. Bigyan tayo reaction dito mga boss. Bago mag-adjourn ng sesyon ang Kamara, ipresenta ng House Quadruple Committee o Quadcom sa plenaryo ang progress report nito. Ito ay matapos ang 13 nitong pagdinig sa issue ng extrajudicial killings o EJ case. Ang tagal, 13. Pandinig, ang dami hong naubos dito. Gastos ni Juan de la Cruz. Tuloy. Sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Kabilang sa nirerekomenda ng 4 House panels ang pagsampa ng kaukulang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at iba pa. Dahil umano ito sa paglabag sa Republic Act No. 9851, ang batas na nagpaparusa sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang crimes against humanity kaugnay ng libu-libong anti-drug war deaths. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. The time of reckoning has come. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, Si Abante ho. we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. Nirekomenda rin ng Quadcom ang pagsampa ng kaukulang kaso sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Kabilang dito sina dating Pangulong Duterte, Garma, Leonardo, SPO4 Arthur Narsoles at dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Bukod naman dito, pinasasampahan na rin ng kaso ang mga isinasangkot sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, partikular na sina Garma, Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, Police Senior Master Sergeant Jeremy Tox Kausapin at isang alias Loloy. May iba pang personalidad na irerekomenda ring kasuhan, kaugnay naman ang pagkakasabat sa ilang daang kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Bahagi rin ng rekomendasyon ng Quadcom na magsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment at illegal POGOs. Kabilang narito si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, gayon din si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abelera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping or also known as Alice Leal Go, Si Barber Soto. Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang.
Bukod sa mga inirekomendang kasuhan, may mga panukalang batas ding isinusulong ang Quadcom kaugnay ng kanilang investigasyon. Samantala, adopted na sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng Quadcom. Iniutos na rin sa House Secretary General ang pagsusumite ng kopya ng rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa susunod na taon ay ipagpapatuloy ang pagdinig ng 4 House panels. Rosa Licoz, UNTV News and Putik yan. Rekomendasyon pa lang po yan. Oo. Ang tanong, ilang taong kaya to bago matapos po itong katakot-takot na sasampahan ng kaso na to? Panginoong Jesucristo. O, ito sagot ni ni Pulong Duterte. First District Representative Paulo Pulong Duterte ng tunay at patas Tunay at patas na investigasyon, panawagan ni Pulong Duterte sa Quadcom, ha? Teka lang yun. Ibig sabihin, parang sinasabi rin ni Sara na pag sila, hindi patas. Patuloy natin. na investigasyon sa House Quadruple Committee. Ginawa nito ang pahayag matapos na irekomenda ng 4 House panels na makapagsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment ni na dating Customs Intel Officer Jimmy Guban at Customs Broker na si Mark Taguba. Kabilang na nga rito si Representative Duterte. Dagdag pa ng kongresista, naghahain na siya ng perjury charges laban kay Guban kung seryoso rin anya ang Kinakasuhan pa, life imprisonment yata kaso niya si Guban. Perjury. Diyos ko, ano ba to? Tuloy. ang Kongreso sa pagtugon sa paglaganap ng iligal na droga. Dapat unahing imbestigahan ang mga nakalista sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA watch list sa ilalim ng Duterte administration. Ako ng pating, ano ni Duterte yun siya gumawa yata. Yung drug watch list niya. Anak na pating. Ay, nakaka. Kawawa ako Pilipino dito. Ha, mga friend? Alam niyo mga friend? Ito ang mga nangyayari na to. Ito ang gusto mangyari ni Duterte sa kanila to. Diba? O, ito si Duterte. Duterte is asked about the ICC investigating him over his war on drugs. May I know the reason why you withdrew from the International Criminal Court? It's a silly court. I'm sorry, sir? It's a silly It's court. a silly, okay, it's a silly court. Walang ginawa yan. Wala namang nakulong. Wala namang basta puro demanda yan. Have you ever thought of actually facing the International Criminal Court instead of withdrawing? Had it ever crossed your mind back then? Sir, hindi ako believe sa puti. I would rather face a Filipino. Baski ako, wala akong abogado. Ako lang. And he can sentence me to death or to reclusion perpetua. Basta korte ng Filipino. I will abide by it. I will not allow a foreigner to judge me for the things that I had to do during my time as President of the Republic. Former President Duterte So, tapos na, di ba? Yun ang gusto niya mangyari. Nasunod. Yun na nga ba, ano ko nun kutob ko nun mga boss Nagulat ako Palapit na yung maugong na yung ICC. Patapos na Halos 7 taon yata itong ICC na nag-imbestiga rito sa crimes against humanity na kaso na ito sila Duterte. Sa kanila ba to? Tungkol nga doon sa libu-libong mga namatay, di ba? Biglang all of a sudden, biglang may investigasyon ang Kongreso tungkol dito sa ano na to. Oo. Parang ipinakikita nga nila na gumagana naman ang batas dito, bakit makikialam pa kayo ICC, di ba? Yun ang nangyari, di ba, mga friend? Ngayon, eto. Tanong. Yan ho rin ang gusto mangyari ni Bato. Na dito ako imbestigahin. Dito, ayoko dun sa dahig. Baka makulong ako dun. Hindi ko makikita yung apo ko. Gusto ko dito.
Kawawa ho yung mga biktima ng mga namatay. Totoo. Kailan pa ho yan matatapos? Yan sinasabing filing of nire-recommenda pa lang na aksyon na ng DOJ, Ombudsman na ano? Wala ako mga pre. Wala namang ito. Ako, kanina in-interview siya si Attorney Conti ni Carmina Constantino o paakalagay doon filing of is vindication para kay Duterte. Parang ganoon din, di ba mga friend? Tanong nga ito Sabihin natin na guilty ito. O nagkaroon na ng probable cause to. Warrant of arrest, di ba? Kung kailan pa. Sa bagal ho ng ano dito. Wala ako. Sa tanda nito, baka house arrest ang abutin nito Oo. Kung sakasakali mong magigilty ito, house arrest. Bakit? May parliamentary courtesy. Tao to. Ang kawawa dito, kung sakasakaling matutuloy itong mga sinasabi nito na ikakaso nga ito, si Bato, si Bongo, yan ang mga yan. Oo. Yung anak niya, si Pulong Duterte. Oo. Kung sa dami ho ng kwarta nito, sus Mariosep Kita niyo takot pa sila sa ombudsman. Tsaka ang dami na nakapile dito Pinile ni Senator Trillanes. Meron na bang nakitaan ng probable cause? Yung DOJ? Matagal na rin yung pinal ni Trillanes. Malao to mga pre. Kalat tama ka siguro. Pero ako, nauna ako sa'yo, kalat niya. Na alam kong ano to. Wala na to. Yun lang, sakasakali. Kung sakaling ang magkakaroon ng probable cause, pero imposible na naman na walang probable cause to. No? Itong mga kasong nakasampa rito, sa mga Duterte na to, impeachment kay Sara, napaka-imposible ho talaga niyan, mga boss. Oo. Kung sakaling hindi nga ma-impeach yung Sara, di ba? Baka mauna pa Baka mauna pang maka-accomplish yung napaghabilinan ni Sara Duterte na papatay kay Bongbong Marcos. Remember, hindi ho yan basta tao. Yung pinaghabilinan ni Sara Duterte na para pumatay kay Bongbong Marcos at sa kanyang asawa at kay Speaker, no? Pero siyempre, sino unahin mo? Natural unahin mo si Bongbong, gago ka ba? Yung ulo unahin mo, Yes, ma'am. This is no joke. Diba? Wala na Lord. Di ho biro yan, mga friend. Hindi ho biro yan. Para kay Bongbong, talagang dapat si Bongbong, mag-ingat talaga si Bongbong. Baka mapare siya kay Mayor Halili. Flag ceremony, sharpshooter, isang putok lang, tapos sa dami ho ng pera nitong mga to, mga boss, mga friend.
At marami ho silang sangay sa loob ho mismo ng gobyerno. O, di ba? Sabi ni Sara, may nakapagsabi ka sa akin, natitirahin ako sa Kongreso ko 'yun. Kaya hindi ko na inubos yung ibang ano ko confidential fund ko, initinigil ko yung pag-ubos dahil doon daw ako titirahin kaya hininto niya raw. Tangina. Nakakita na ho ba kayo nung yung helicopter na titirahin ng sabog, gano'n? Ha? Si Wesley Barayuga, sipin mo, binigyan pa ng bagong sasakyan. Yun na pala ang kanyang magiging parang karo. Lumabas na ika. Ito, sasakyan, binigyan kong bagong sasakyan. Diba? Nahuli na ba yung bumarel? Ha? Si Bantag, sa laki ng confidential fund, hindi ho makikita-kita kung nasa si Bantag. Puro malapit na, alam na namin kung nasaan siya. Ha? Wala naman nahuli. Wala. Malungkot pero yung talagang wala akong mangyayari dito. Bakit? Makikiki-cooperate lang yung gobyerno ni Marcos sa ICC sa investigasyon Kooperasyon lang ang kailangan. Akalain mo nag-imbestiga sila sa sarili nila? Tagal-tagal na nung iniimbestiga nung di ba? Halos malapit na nga lumabas yung warrant of arrest Sa tagal na yun, 7 taon na yung investigasyon sa ICC, imposible, wala pa sila nakukuha probable cause. Ang mga testigo nila doon, Las Cañas, Mutabato, at marami pang iba. Napakarami na hong, tapos eto ka ngayon, kakasuhan ng crimes against humanity rin. Pwede na namang ibang gaya, di ba? Huwag na kayo makialam, kinasuhan na namin ng crimes against humanity. Ikaw, crimes against humanity, huwag na kayo nangingialam dito. Kinasuhan na namin para ano sila? Para ano itong investigasyon nila? Meron ng 7 taon na yung nag-i-investigate International Criminal Court. Bigla ito ngayon sila, papile na. Nire-recommenda nila doon sa DOJ. Puta, parang sarsuela mga friend. No? Malungkot, no? Pero yan yan ang talagang niyan di ba? Siyempre may mga abogado yan. Abogado to mga to, lalaban to. Naku, Diyos ko Panginoon. Pospon dito, pospon doon. Nga-abutin ito. Yun lang pagpapatawag dito sa Kongreso ilang patawag to. Bago sumipot sa Kongreso. Hindi naman nila ma-impeach. Bakit? Parliamentary courtesy. Tsaka yun nga, prosecutor siya Sinasapa ka lang nila yung sheriff Diba? Tsaka marami nga ako nakabalita mga judge na namatay nung panahon nito. Hindi ho, pero yun nga talagang, yung Bongbong Marcos, dapat mag-ingat yun. Yung si His Excellency, mag-ingat talaga siya, sobra. Pero yun nasunod ang kagustuhan ni Bato at saka ni Duterte, na dito sila lilitisin. Hindi pa natin alam, baka mamaya, sabi rin ng ICC, pinagmumura na tayo rin, yaman sila dyan. Total, kinasuhan na nila, bahala din sa buhay nila. Baka mabugnot yung
Tao lang ho yan eh. Yung ICC, di ba? Oo. Oo. Diba? Hindi tayo makialam dyan. Kawawa ho yung mga biktima nitong tao na ito. Sinabi, di ba, kung sino-sino yung mga kakasuhan. Yun yung mga kinakasuhan dito. Yun din yung may kaso sa ICC. Di ba? Si Bongo lang yata wala. Hindi pa natin alam kung wala nga si Bongo. O, di ba? May Sara Duterte pa doon eh. Yung kay Las Cañas ha. O. Makikiki-operate lang. Hayaan ni ICC tapos na. Hindi na sana nagagastos ng napakalaki. Lahat ho naman halos yung nabulgar sa Quadcom eh. Ilan-ilan lang naman ho ang kagulat-gulat eh. Di ba? Yung kay Guban, yun ang yung Garma. Pero yung mga Michael Yang, halos ano na ho yan. Alam na nung naka-report na doon, naano na ni ni Senador Trillanes eh. Kumpleto na ho doon sa ICC. Di ba? Parang ako, yun nga ano ko dyan. Ligtas ako. Sabi ni Duterte. Dito ako, yun ang gusto nga niya, di ba? Dito siya lilitisin. Alam niya naman eh, di ba? Bakit niya gusto dito siya lilitisin? Di ba? Namimili pa kung saan lugar siya lilitisin. Ayoko sa puti, gusto ko Pilipino. Maski wala akong abogado, ako lang. Niya, putik talagang tindensity ko, no? Pero anyway, bahala na si Lord. Parati kong pinasabi. Maaring lumusot kayo sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, kung naniniwala sa Diyos. Itong mga taon to, wala. Alam nila sa impyerno sila pupulutin eh, di ba? Basta nakapamuhay sila ng marangya dito sa lupa. Ganun lang yun. Diba? Magkulab na po tayo mga boss. Nagsampa na ho kanina yung pangatlong magsasampa ng impeachment kay Sara, yung religious group, no? Oo. Kinukontra naman yata ng religious group din, yung iglesia ni Tokris, di ba? Magandang hapon po, Tay. Jeff Ramos, nak, shout out. Okay lang ba dyan, nak, sa South Korea? Buti pa kayo dyan, may pakialam ang ang mga mamamayan nyo dyan. No? Dito, nunod sila ng Eat Bulaga, saka Eat Showtime. Alan Royales, shout out. Tapos yung mga iba naman, andun, kasama yung BBM resign. Diba? Nandun sila sa hanggang ngayon, nandun pa yata eh, di ba? Ewan, bakit tayo ng Pilipinas. Librado Ludovico, Blessed Wednesday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Correct, malaking problema ang mga Duterte ninyo, di ba? Michelle Edwin, shout out, my friend. Yan din siya sa Canada eh. No? Librado Ludovico ulit, Maraming mga didiship sa Kongreso at Senatong. Maliwanag pa sa sikat ng araw, leching mga politiko yan. Wala tayong magawa eh. Ate alam, kung ano naman ang kanilang tuktok. No? Ang pinakamabigat dyan, anak ng puta na, pag nakabalik tong mga halimaw na to, halimaw na ang tawag ni Secretary Llamas dito eh. Di ba? Hindi na ho tao, halimaw. Sinisigaw naman ng mga bugok, halimaw. Inang yan. Rodelia Alpinor, shout out. Hello po, Sir Rox. Tama ka po, Sir Rox. At ano meron sa kanila? At sobrang nakakaumay na sila. Nakakataas sila ng BP. Manalig na lang tayo sa Diyos. Baka malapit ng Pasko. Dalangin tayo na ng pinaka the best para sa ating bayan. Salamat, Sir Rox. Ingat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit, Tama ka po, Sir. Kung anong itsura, siya ang kasamaan ng digong nyo na yan, di ba? Shout out, friend. Shervin Sapeda.
Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan, mga friend. No? Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Scalonanak, shout out. Tess Tenko, shout out. Karaoke, ginaya ni Duterte, si Jong Jong Il ng North Korea. Ang style ginagamit niya kahit magutom ang mamamayan basta wag lang silang maalis sa pwesto, di ba? Yung Jong Il ba yun? Kilala yung nasa. Ganun nga yung North Korea, di ba? Eh, matindi rin sa Syria. Grabe si Syria, putang, gago pala yun, no? Walang yan din yun, no? Bakit kaya yung mga... Ako sa totoo lang, no? Putang... Kung ako military, kunyari, tauhan ako ganyan, at nakadikit ako, alam kung mali tinuturo sa akin, babariling ko yan. Babariling ko talaga yan. Di baling mapatay na ako, putang na. O, di ba? At least naligpit ko yung, ano, yung pinaka-pinuno ng bayan ko na si Raulo. O, di ba? Ba't ako susunod? Mali na inuutos, sunod ka pa ng sunod. O, ngayon, eto ang nangyayari, yung mga sumunod kay Digong. Puro may kaso sila ngayon. O, di ba? O, si Digong, palayas na sa mundo yan, eh. O, di ba? Eh, maiiwan niya. Sila Bato, sila Bongo, o, yayari sila dyan. Yan, mga boss. Sino pa yung mga, ano? Ilahari Roque, o, di ba? O, baka si Panelo raw, sumunod na, eh, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Federico Mandak, shout out. Kaya marami pa ring politiko ang urong sulong sa pagpirma sa impeachment ni Sara ay dahil nga sa eleksyon. Kailangan pa rin nila yung boto ng mga DDS. Pero tama si Mr. Llamas. Kung ang impeachment ay after na midterm election, tagilid na si PBBM. Ganon din ang sinasabi ni Trillanes. At ito pa patapos na ang taon, wala pa ring paramdam ang ICC. Ayun nga eh. At isa pa, may binasura na naman kasong ng Sandigan Bayan sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Baka bago matapos ang termino ni BBM, bawi na lahat ang yaman ni Marcos. Marcos Senior, pati na yung nasa ibang bansa. PBBM, pag hindi mo napa-impeach si Sara at nabalik sila sa palasyo, baka kunin nilang yung mga nabawi nyo. Baka makakulong pa sila. Pinapatrabaho na nga ni Sara eh. Di ba? Diba? Testenko, General Acop is the best president to be. Ano sa palagay ninyo, mga kasama? Ayaw na tumakbo eh. Maraming pwedeng presidente. Oo, kaya lang, hindi naman nila kung the best president, hindi si ano na, si Justice Carpio na. Justice pa yun, di ba? Taga Davao yun, pero kontra siya kay Duterte, di ba? Kontra rin sa West Philippine Sea. Para sa akin, Justice Carpio, tatakbong presidente. Ang problema, baka nga senador, di pa manalo eh. Kasi hindi siya marunong mag-TikTok. Hindi siya marunong magbudot. Wala siya. Hindi naman siya artista. Alam mo na mga tanga eh. Hindi naman binoboto eh. Maski na bobo. Putang nang yun. Ewan. Basta nagtumutulong, nakikita tumutulong. Mga tanga, nakikita na tutulong ko. Putang. Ramon Valencia. Ewan ko. Shout out, Brother Eli Asisio. Sabi niya, Ramon Valencia. Bossing, konti na lang ang nagtitiwala sa mga Duterte. Yung nakikita natin sa TV at mga video o sa TikTok, yung mga nakapaligid, yung maraming tao, ay mga bodyguard na lang yun. Totoo yan. Ramon, ha? Raul Villanada, shout out, ha? Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit, Okay ang komentaryo ni Father Ronald Llamas. Talaga namang wag magpatumpik-tumpik sa impeachment. Pag nakabangon sila, Digong nyo, yari sila. Totoo yan, di ba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha? Kalat ni Baya ulit, Good evening, Kasani. Banatan mo sila, Kasani. Huwag mo silang tuntanan. God bless your family. God bless, Kalat ni.
David Alin Mendoza, shout out ha. Good evening po, Karox. Tama po ang sinabi ni Secretary Llamas at Trillanes na impeach muna si Sara bago kasuhan. Pagkatapos ng eleksyon na gagawin ang impeachment ay wala na po ang momentum. Kumbaga, manlalamig na ang mga nagpupuyos ng galit na taong bayan dyan sa mga Duterte. Ay nako. Oh! May naging survey. Tumaas pa yung survey. Ang ina niya. Nangunguna na raw si Sara sa presidential sa 2028. Tangin ng yun. Hindi na iya ito mga buwaka ng mangyayari. Walang mangyayaring impeachment. Takot na takot ang Kongreso at Senado kay Sweetheart Sara. Yun naman si Kalat ni. Si Sweetheart Sara lang malakas at magaling sumayaw, diba? David Alin Mendoza ulit, Karox, naalala ko lang po, bakit doon sa Birheng Maria sa Cebu nagpunta si Sara Jing Potpot? Di po ba dapat ay doon sa kingdom ni Kibuloy dahil yun naman ang kinikilala nilang appointed son sa Nabagan, diba? Lumalayo na nga sila kay Kibuloy, di na nga dinadalaw si Kibuloy, diba? Wala na sila pakinabang kay Kibuloy. Baka yan, mamaya pinayari pa sa oble si Kibuloy. Ilan na, 2 linggo di ba? Sasama na siya doon sa mga preso talaga sasama na sila doon. Baka pasungkit yan doon wala naman ang pakinabang Baka magkakanta pa di ba? Lahat ni Bayaw. Asa na yung magbabagong taon? Asa na ang mahiwagang ICC warrant of arrest? Wali pa rin. Sabi ko na nga puro lang drama at etyos ang ICC na yan. Si Paring Diggs lang ang astig at malakas. Patay tayo dyan. Lahat ni Kay. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Tama talaga ang sinasabi ni Ronald Llamas. Bilib ako sa taong ito at kay Christian. Ang tapang nilang magkomento ng katotohanan, lalo na tungkol sa war on drugs ni Digong. At sa mga senador naman hanggang ngayon takot pa din sa mga Duterte. Tama nga naman na umalalay pa din sila dahil sa darating na eleksyon. Para ito sa sarili nila at hindi para sa bayan. Kaya dapat talaga mag-isip na ang mga taong bayan para dito, di ba? Totoo yan, Elizabeth. Basta yung alam mo na kung sino yung senador at congressman ng mga Duterte. Pag hindi pumirma sa impeachment, di ba? Ba't pa iboboto yan? Puta na, hindi naman kongresista ng bayan yan. Ng Pilipinas yan, kongresista ni Digong. Di ba? Senador ni Digong, di ba? Katangahan Elizabeth Iscare ulit Nakakatawa talaga kung mangyayaring makabalik itong mga Duterte sa kapangyarihan. Totoo. Kaya dapat itong mga nasa pamahalaan maging aliso sila at planuhin na di na dapat makabalik ang mga Duterte. At kawawa bansang ito kung magkataon dahil nga sa mga halimaw na ito. Diba? Kaso nga, karamihan pa nung nasa pamahalaan ngayon, hawak pa ng halimaw. Mga galamay niya, nandyan, Elizabeth Iscare ulit, Sana nga gumalaw itong mga congressman para impeach si Sara. Totoo talaga ito. Mga sinasabi ni Llamas. Kilos Kongreso. Kilos before it's too late. Tanginang yan. Pupunta sa wala yung mga investigasyon na yan. Naku, yun ang kutob ko dyan Ron Valencia Bossing, sa dami ng bodyguard ni Piatos Pusit, Flavor, nagilitan pa siya sa liig at hindi man lang nabalita nasaan na yung gumilit sa kanya. Pansin ko lang, parang paiba-iba yung sugat. Minsan maliit, minsan naman malaki. Hindi, raw yun Bata pa raw siya nung Lorante de Raya, shout out. Papayag ba tayong Pilipino ang makasakop sa ating bayan ay kasamaan o kabutihan? Mukhang payag Basta may Itbulaga at saka It's Showtime. Maril Pabianak, shout out Good morning po tayo at sa mga ka-warriors.
nakakalungkot po na wala na silang magawa para mapabuti bansa kasi nakapokus sila sa sariling interes nila. Tanging Panginoon natin ang maasahan sa ganitong sitwasyon ng ating mga namumuno. God bless us po tayo at sa mga kawaros. God bless, Marilo Castro. Jane Labay na, my friend, shout out ha. Ted, si Ted na naman. Oh. Sino nga ba itong religious group na ito? Dagdag pa sa pag-aabala sa impeachment si Sara. Bakit pa kasi sumausaw? Nakakaabala tuloy sila. Visit. Isa nga lang ang pagsumit ng impeachment. Tama na. Bakit kailangan 3 pa? Sabi, malay ko, Ted. Ano ka na magalit? Nag-file na. Kanina, nag-file na. No? Shout out, Boyong Kong Balong. Anak Aboy, shout out. SKL Vlog. Kayla, ha? Shout out sa inyo, mga friend. Pitch Rumingan. Ant Vlog. Brian Yumura, shout out. Hanggang bukas po muli. Tingnan mo, baka makaisa pa tayo mamaya. Malabo to. Kayo ba? Tanong. Sa tansya ninyo. Tama ba ako? Mukhang sa hinaba-haba ng investigasyon, si Duterte rin ang nasunod. Magandang hapon po mga boss. God bless.